Naisip mo na ba kung paano nalaman ng mga siyentipiko ang edad ng araw? Paano ito napatunayan ng mga siyentipiko? Meron ba pag-aaral dito? Kayo, alam nyo? Alam nyo ba? Alam nyo ba na ang haring araw na nagbibigay buhay, init at liwanag sa ating mundo ay napakatanda na? Ayon sa mga siyentipiko, ang haring araw ay may edad ng humigit kumulang 4.6 bilyong taon na. Nagsimula ang pagtuklas nito noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Noong 1896, natuklasan ni Henry Becquerel ang natural radioactivity habang pinag-aaralan ang uranium upang maging daan sa pag-aaral ng radioactivity dating. At noong 1898, natuklasan naman ang dalawang mag-asawang Curie, ang dalawang bagong elemento. Ito ang polonium at ang radium. Rin ang nangunguna sa pag-aaral ng radioactivity at sa pag-unawa sa mga radioactive elements. Ang kanilang mga pag-aaral at pananaliksik ang naging pundasyon ng makabagong paraan ng pagtukoy sa mga edad ng mga bato at ng mga meteorite at maging ang solar system sa pamamagitan ng radiometric dating. Isa rin sa pinakamahalagang siyentipikong tumulong sa pag-aaral ng edad ng solar system ay si Claire Cameron Patterson. Noong 1956, sinulat niya ang edad ng ilang sinaunang meteorite gamit ang radiometric dating. Ano ang radiometric dating? Ang radiometric dating ay isang paraan ng pananaliksik at ng mga siyentipiko upang matukoy ang tunay na edad o tanda ng isang batong meteorite at iba pang sinaunang bagay. Sa pagtuklas ng edad ng araw ay ginagamit rin ang natural na pagkabulok o tinatawag na radioactive decay ng ilang elemento. Ano naman ang radioactive decay? Ang radioactive decay ay ang orasan ng mga bato at meteorite ang ginagamit ng mga siyentipiko upang malaman ang edad nito. Dahil kusang nabubulok ang uranium at nagiging lead sa loob ng bilyong-bilyong taon. Para mas maunawaan ang sinaunang bato at meteorite sa simula ay binubuo pa ng maraming uranium atoms. At habang lumilipas ang panahon at taon, ang ilan sa mga uranium atoms ay nagiging ibang elemento. Bakit meteorite ang ginamit sa pag-aaral at hindi mismo ang araw? Dahil ang araw ay hindi kaya mismo puntahan ng mga tao. Kaya ang meteorite o mga bato mula sa kalawakan ay nabuo kasabay ng araw at ng mga iba pang mga planeta. Mga 4.6 bilyong taon nang nakakalipas at dahil dito, napag-alaman ng mga siyentipiko na halos ganun din katanda ang edad ng araw. May isa pang teoryang sumusuporta at nagpatunay nito. Ito ang nebular theory. Ayon sa teoryang ito, nagsimula ang haring araw at ang buong solar system sa isang napakalaking ulap ng gas at alikabok. At sa paglipas ng maraming dekada, pinatunayan at kinumpirma ng mga obserbasyon gamit ang mga makabagong teleskopyo, pag-aaral tungkol sa mga bituin at mga misyon sa kalawakan na tugma at tama sa tinatayang edad ng araw. Ang mga pag-aaral na ito ay malawak na tinanggap at sinuportahan ng mga pag-aaral at pananaliksik mula sa mga iba't ibang institusyon na tumutuklas sa pinagmulan ng solar system. Sa mga susunod na umaga na makikita natin ang pagsikat ng araw, isipin natin ang liwanag na nagbibigay buhay sa ating daigdig ay nagmula sa isang bituing bilyong taon na ang tanda. At kahit 4.6 bilyon taon na ang tanda ng araw, inaasahan ng mga siyentipiko na magpapatuloy ang pagbibigay ng liwanag ng humihigit kumulang na 5 bilyong taon bago ito tuluyang magbago bilang isang red giant. Kaya sa tuwing nakikita mo ang pagsikat ng araw, alalahanin mo, gaano man kadilim ang gabi, laging may bagong umagang naghihintay sa'yo. At tulad ng araw, ikaw rin ay may kakayahang magbigay ng pag-asa, inspirasyon, liwanag sa buhay ng iba. Kaya hanggang dito na lang. Ingat!